sabay-sabay basahin po natin, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. So ang sabi rito, hayaang siyang tinuturuan sa salita ng Diyos, hayaan na yung tinuturuan ay magkaloob sa nagtuturo sa kanila ng mabubuting mga bagay. Lagyan natin ang pangalan. Hayaang ang tinuturuan ni Brother Edward Kayanan ay hayaang magbigay ng kanyang pamasahe. Yan po ang ibig sabihin yan. Pag ikay tinuturuan, kailangan nagbibigay ka dun sa nagtuturo sa iyo. Amen? Bukod pa po sa tithes and offering. Kaya nangyayari po, nawawala ang mga nagtuturo dahil walang pamasahin na. Pero salamat at may bisikleta ang ating kapatid. Amen? Kaya pagbaha, kanyang pasan yung bisikleta. Palakpakan po natin ang Diyos. Alam mo, sa puro totoo lang po, sipag, tiyaga at tapang. Amen? Pag nawala yung tatlong yon, sipag, tiyaga at tapang, manghihina ka po. Kaya nga habang may suliranin, mag-exercise ka. Amen? Ang suliranin po ay gamit para magamit mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kaya nga po, nais kong iyong intindihin, maganda po ang baha. Sabihin mo, maganda ang baha. Maganda ang ulan. Maganda ang lindol. Sapagkat doon makikita ang kaibahan ng mga nagtitiwala sa Diyos at ng hindi. Ang nagtitiwala sa Diyos, panatag at payapa. Kahit wala sa Panatag Island. Amen? So, laging tandaan mo po, talo ang sinumang hindi umaasa sa Diyos. Kaya pag-asa lang po, sabihin mo sa iyong katabi, pag-asa lang. Kaya tayo dinaraan sa pagsubok para tayo matutong umasa sa Diyos. Amen? Kaya ang titignan mo lagi ay laging may tulong ang Diyos. Lagi kang pagagalingin at makakasama mo ang iyong asawa na matagal na nawala sa iyong piling. Amen? At sa susunod, ang akap mo na hindi naunan, asawa mo na. Amen? Palakpakan natin. Hallelujah. Hindi ito ma-appreciate nung laging kasama ang asawa, pero yung mga nasa, yung mga OFW, pagbalik ng kanilang asawa, kakaiba ang kanilang kaligayahan. At yung mga mag-asawa na pag minsan nagtatalikuran na. Dahil sa araw at gabi sila ay magkasama. Kaya laging tandaan mo po, magpakaligaya tayo sa isa't isa. At pag tayo maligaya sa isa't isa, ay wala pong magiging kabigatan tayo. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, magpakaligaya tayo sa isa't isa. So ang titulo ng mensahe, Chosen and Ordained. Ituro mo ang iyong katabi, sabihin mo, you are chosen. Amen. Pero hindi po basta chosen, may kakambal po, and ordained. Hinirang at itinalaga. Hinirang at ini-appoint. Kaya meron po tayong appointment. At kailangan po na yung pagkahirang sa atin, meron tayong gawain. So manalangin tayong muli, banal na Espiritu. Ang salita ay salita lamang kung hindi mo kami pagbibigyan ng malawak, malalim na pagkaunawa sa dalawang salitang ito na mismong galing sa bibig ng Panginoong Hesukristo. Kaya't salamat sapagkat ikaw ay laging handa na kami ay turuan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So, 7 po ang kapahayagan tungkol sa banal na Espiritu. The Holy Spirit, He is the Spirit of wisdom, the Spirit of counsel o understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the Spirit of the fear of the Lord. So dito po makikita natin ang kahalagahan ng pagsama ng banal na Espiritu
Dahil kung hindi po tayo sasamahan ng banal na Espiritu, tayo po ay hindi makapagtitiyag at makapagtitiis sa mga nangyayari sa ating paligid, na kahit tayo manalangin ng manalangin, pero yung hindi natin inaasahan, yun pa rin ang nangyayari. At yung hindi natin inaasahan, doon tayo dapat na matutong ang Diyos ang nasusunod, bagamat tayo ay may balak. Manalangin ulit tayo, banal na Espiritu, makita ng bawat isa na sa kabuuan, ikaw ang masusunod, bagamat kami ay may mithiin at ibig. Pero ikaw pa rin ang final say. Kaya matuto ang bawat isa to wait for your final say. Subalit may mga pagkakataon na kami ay nagmamadali. Subalit ikaw ay maligaya pa rin sa aming pagmamadali sapagkat nakita mo yung alab ng aming puso na ikaw ay parangalan. Kaya sa kabiguan namin, dahil nauna kami sa iyo, kami ay tutulungan mo sa sandaling kami magpakumbaba at aminin at tangkilikin, ikaw lamang ang siyang magbibigay sa amin ng tagumpay. Salamat, Banal na Espiritu, sa Ama ang Kalwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tingnan po natin sa John 15:16. Para makita ninyo na hindi ka basta tao. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go. Didiinan ko po. Lalagyan ko po ng diin, emphasis. That you should go and bring forth fruits, and that your fruits should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. So tignan po natin kung ano yung fruit that remain sa 1 Corinthians 13:13. Pakikita ko po sa inyo kung ano yung bungang nananatili. And now abideth faith, hope, love. Yung charity po ay love. These three, but the greatest of this is charity. The greatest of this is love. Verse 8, iurong natin ang ilang talata. Love never faileth. Ibig sabihin, yun pong faileth, ang ibig sabihin, hindi nagtatapos. But whether there be prophecies, they shall fail or they shall stop. Pag nangyari na yung prophecy. Whether there be tongues, they shall cease. Dahil tayo nagtatangs pag hindi natin maintindihan ang desisyong ating pagpapasyahan. Pero pag nakuha na natin ang isipan ng Diyos tungkol doon sa ating pagpapasyahan, titigil na ang pagsasalita sa ibang wika, particular doon sa ating hinihingi. Hello? Whether there be knowledge, it shall vanish away. Dahil ang knowledge po ay pagkatuto kung paano isasagawa. At pag iyong isinagawa na, perfect ang iyong welding. Amen? Dahil natuto ka sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen? Ano man ang profession mo, magtatagumpay ka. Hindi ka matatalo at hindi ka maghihikahos dahil bibigyan ka ng Diyos ng kakayahan. You have time, I have time. You have talent, I have talent. You have treasure, I have treasure. So, sa pagmamatsyag ko, sabi ko, bakit kaya napakarami ng bangko dito sa paligid ng BND Revival Church? Sa ilalim, 3. At sa magkabilang tabi, ay ang dami. So binilang ko 12. Subalit pag biyahe namin nung isang gabi, 18 pala sa 2 kantong nasa pagitan nitong Medicor. At ako'y nagtaka, bakit kaya? Alam mo, ang bangko, pag may inaasahan, magpupwesto sila doon sa lugar. Kaya sila may inaasahan sa inyo. Hindi ninyo naunawa. Sila ay may inaasahan sa inyo, kaya sila ay nagdidikit-dikit dito sa lugar na ito sapagkat ang simbahan ang dapat magmay-ari ng kayamanan ng daigdig. Amen po ba? Kailangan paniwalaan mo yan.
Dahil pag hindi ka naniwala, wala kang maaabot sa buhay. Dahil sino po ang maunlad, ang walang pera o ang may pera? Sino po ang masipag, ang may pera o walang pera? Ayun, alam nila, may pera. Sino po dito ang gustong mabuhay at idadalangin kung mawalan ka lagi ng pera? Para ikay maging banal. Magpapabanal po ba ang kawalan ng pera? Ang sabi ni Agor, ang sabi niya, kung wala akong pera at maghirap, baka sumpain kita. At kung ako na may sobrang yaman, baka makalimutan kita at hindi na ako dumalo ng pagsamba. Amen? Dahil ang panganib ng maraming pera, nakakalimutan na ang pagsamba. Pero ang panganib ng walang pera, nilalait ang Diyos at hinahamon ng Diyos, kung talaga kang Diyos, bigyan mo ako ng puhunan. Hindi po ganun ang relasyon sa Diyos. Hello? Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, napakapalad mo dahil ikay hinirang. At pansinin po natin, pag sinabing hinirang, sa daigdig po para ikaw ay maging NBA star, talagang matindi dapat ang iyong kwalifikasyon. Pero dito po sa simbahan, ang paghirang niya ay hindi siya tumutuon sa profesyon, sa educational attainment. Hindi yan ang kanyang tinitingnan. Ang tinitingnan niya ay yung kanyang kapangyarihan na ikaw at ako ay iluklok sa trono na kataas-taas ang kapiling ng kanyang anak. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.greggurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggurante.com. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.greggurante.com. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen? So it is not us but Him. Hindi tayo ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan niya ay yung magagawa niya sa iyo at sa akin, at ito ay dakila at walang katulad. Kaya kailangang maintindihan mo ito that you were chosen. Sa dami po ng populasyon ng buong daigdig, more than 7 billion. 52% po ay nasa Asia, ang population. Out of that 52%, 3% lang ang Kristiyano. Imagine, 3% ng 52% ng population lamang ang Kristiyano. And 80% of the 3% ay nasa Pilipinas. Nakikita niyo po ang difference.
Kaya merong malaking nakatakdang gagawin ng Diyos. Kaya gamitin mo ng tama ang iyong time, talent, and treasure. So pangatlo po ang treasure dahil magkakaroon ka lamang ng pera kapag ginamit mo ang iyong talentong bigay sa iyo ng Diyos at ito'y nangangailangan ng oras. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, wala pong maghihirap sa ibabaw ng lupa na nagtitiwala sa Diyos. Hindi tatagal ang sakit. Kahapon, lumakad ako sa baha na hanggang tuhod. Salamat na lamang at nung ako'y lumabas nung umaga, naka-short pants ako. At yung short pants ko ay kadalasan ay below the knee. Mahaba, parang talagang... Pero ang suot ko kahapon ay medyo maiksi above the knees. Yung pala ay magkakaroon ng tubig dun sa aming kalsada. At ang unang inactivate ko ay Psalms 91. Sabi ko, I am activating now Psalms 91. Sabi mo, walang salot, there will be no pestilence, there will be no plague that shall go near the home or the house of your beloved. Amen? So, pati yung mga batang naglalangoy dun sa baha ay dinalangin ko na rin na protektahan ng Diyos laban sa anumang virus. At nais kong iyong intindihin na ikaw ay nasa ibabaw ng lupa to intercede. Yung lahat ng nangyayari sa atin, ang laging tingnan mo hindi yung iyong sitwasyon, ang tingnan mo yung maraming nasa ganong kalagayan na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kaya kailangan ikay nagdiriwang sa pagdaan ng pagsubok. Kailangan ikay nakangiti dahil sabi ng Biblia, kung dumaranas ka ng iba't ibang pagsubok, ay magalak ka. At ang sinusubukan sa atin ay ang ating pananalig, sapagkat ang pananalig natin ay mas mahalaga pa kaysa ginto at pilak. Amen po ba? Yung iba, naghahanap ng ginto at hindi nila matagpuan ng ginto, samantalang ikaw ay may ginto at pilak at yun ay ang iyong pananalig. Your faith is more than gold and silver. At kung ito ay itinuring, inihalin tulad sa gold and silver, nang ibig sabihin, hindi ka maghihirap pag nabubuhay ka sa pananalig. You will never suffer lack. You will not be impoverished if you activate your faith daily. Pag ikaw ay nabuhay sa pananalig, magiging kang class AA welder. Amen? Yung mga welder ko nung araw na class AA, talagang pag yan ay tumira ng welding ay parang ginansilyo, parang tinahi. Talagang pag idinaan mo sa x-ray, walang kabutas-butas. Magiging first class. At magiging ring welder sa ilalim ng tubig. Meron din po na mga nagwe-welding sa ilalim ng tubig. At yun po, pag iyong isinapuso at nagtiwala kang lubusan sa Diyos, sa iyong talento, diyan ka iaangat ng Diyos. Kaya nga kung ikaw ay nasa negosyo, ang titiyakin ko sa inyo, uunlad yung inyong negosyo. Pero laging uunahin ninyo ang Diyos. At kung kayo ay nasa pagdalo at tinamaan ang iyong sarili, huwag mo nga akalaing ikaw ang sinosolo at pinupuntirya ng mga ngaral. Hindi naman ako Diyos, nakilala ko ang inyong kalagayan sa buhay at hindi ako Diyos na nasisiyasat ko ang inyong puso. Kaya, laging tandaan mo po, kapag ang pangangaral ay para sa tagalabas, nagkulang yung mangangaral. Kailangan ang pangangaral ay ang pinupuntirya ay ang kanyang kaharap. Palakpakan mo ang Panginoon pag ikaw ay tinatamaan, sapagkat laging tandaan mo, kailangang tanggapin mo ang salita ng Diyos dahil yan lamang ang pagkakataon para ikaw ay iangat ng Diyos. Kaya una, dahil nakita natin that we were chosen and ordained. Una, sabi sa Matthew 28:19, kailangan ikaw ay maging alagad ng Panginoon. Go you therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Pag inuna mo po ang utos ng Panginoon, kung ano ang profession mo, ikaw ay iuugnay ng Diyos doon sa pagkatawag niya sa iyo. Kaya nga kung ating unawain,
kung magiging lamang matalino ang isang Kristiyano, hindi siya maghihirap, mabigo man, ay hindi siya masisiraan ng loob sapagkat kanyang nasa puso at kalooban ay una ay ang Diyos at ang kanyang iniutos. At kailangang maunawaan mo that we are special in the sight of God. Huwag mo po yung kalilimutan. We are special. We are a peculiar chosen people of God. So, special po tayo sa harapan ng Diyos at pag sinabing special, tayo po ang pangunahin sa kanyang agenda every day. Ang pangalawa po, that we are love. We are the light and the salt. We are the light of the world and the salt of the earth. Kaya nga po, napipigil ang bagyo because of our presence in any given area. Napipigil ang pagpaparusa ng Diyos sa isang dako na tayo ay naruroon. Amen? Because as salt, we are preserving the decaying morality in our society. Atin pong pinipigilan ang pagkawasak ng moral ng ating lipunan. As salt, we have the right attitude. As salt, we have the right character. As salt, we have the right divine perspective. Laging tama po ang ating pananaw at ang ating pananaw ay laging nakatuon ay sa walang hanggan. Ang lahat ng desisyon natin ay kailangang patungo sa walang hanggan at hindi sa pansamantala lamang. Kaya you are the light of the world. Ikaw ang ilaw ng sanlibutan, and the world is a lifestyle that is contrary and opposed to the plan and will of God. Yun po ang sanlibutan. Mga lalaki at babae na nabubuhay na salungat, hidwa, at hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya ikaw ay ilaw dahil sinusunod natin ang salita ng Diyos kahit na sa pagsunod natin ay hindi natin matagalan kung magpapatuloy tayo o hindi. Pero ang pinakamagandang desisyon ay tuloy-tuloy tayo maging anuman ang ating kalagayan. Tuloy-tuloy tayo. Amen? At nais kong iyong intindihin na ikaw ay liwanag dahil ang buong paligid ay nasa kadiliman because of the lack of word, the lack of people who will demonstrate the goodness of the Lord. Ikaw po at ako ay demonstrator, hindi against the government. We are supposed to be demonstrating the goodness of God that we always receive daily. Kailangan ating ipinakikita yung mga pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya nga sa gitna ng baha, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat minsan lamang naman yun at hindi laging madalas. Kaya nga iyong unawaing mabuti, it is an opportune moment and take it positively. Yung mga nangyayaring mga adverse and negative situation, take it positively and convert it into a gold mine. Yung iyong sitwasyon ay iyong gamitin parang isang mina ng ginto. At ako po'y naniniwala na mararanasan mo ang tibay at katatagan. Kung maglilingkod ka sa Diyos, ituloy mo na ang paglilingkod. At huwag mong titingnan ang di mo magagawa, ang tingnan mo ay yung kaunti na lakas mong magagawa. At yan ay tutustusan ng Diyos hanggang ikay maging malakas, matibay at matatag. Another truth is that we are ambassadors of Christ. Kaya nga po, pag ako ay nasa traffic, kaya gusto ko ako ang nagdadrive para magi akong alerto at magi akong bata, lagi ang sistema ng buong katawan. Dahil in driving, active lahat yan. At yung iyong central nervous system ay talagang ma-alerto at ang iyong dugo ay magiging laging nasa magandang level. At laging tandaan po natin na yung adrenaline ay ginagamit po sa gawaing imposible. Kaya pag ang tao, kaya nagkakasakit, yung adrenaline ay ginagawa niya sa kanyang kinatatakutan. Pag ang tao ay natatakot, yung adrenaline ay magpa-function. Pero sa pagsira doon sa mga
bahagi ng katawan. Pero kung maganda ang iyong layunin at ginagawa, yung adrenaline ay magpapasigla sa iyong katawan. Amen po ba? Kaya nais kong iyong intindihin that we are ambassadors. Kaya sabi ko, Panginoon, ay yung mga ambassador, pag nagdadrive ay hindi natatraffic. And I am your ambassador here in the Philippines. Kaya hindi ako dapat matraffic. At bumibilis po ang takbo ng sasakyan. Dahil kayo ba'y naniniwala na maraming anghel sa daraanan mo? Amen. At siya ang nag-aalerto, hindi ang MMDA, kundi may mga anghel. Dahil pag minsan, yung mga MMDA ay wala sa post. Pero ang anghel pwedeng pumwesto doon sa walang enforcer. Amen? Kaya nga, nais kong iyong laging maintindihan na maniwala ka sa supernatural because we were blessed with all spiritual blessings. Kailangan ikaw ay laging nakahanda na makita mo yung iyong dadamputin. At kailangan magsanay ka, wag dampot, daklot. Dahil pag dampot lang, baka maunahan ka ng mas mabilis sa'yo. Pero payag ka ba na ang daklot ay hindi ka maunahan? Dahil buong katawan mo ay kasama mo sa pagdaklot ng iyong biyaya at pagpapala at yan ay nasa hangin. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Napagpala ka sa pakikinig at panonood ng programa, kaya pagpalain mo rin ang ministeryo upang lalong lumawak at maraming tao din ang mapagpala kagaya mo. Bangko de Oro, Greg Durante Ministries, 219-800-6784. It is always great day to live with Jesus. More wisdom, more wealth. Because no wealth without wisdom first. Kaya kailangan nakikipag-usap ka sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia, kung hindi mo maunawaan ang nangyayari sa iyo, ask God for wisdom and He will give you liberally wisdom. Malaya niya at malawak niyang ibibigay ang karunungan. At laging tandaan mo ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, pagkaharap na ninyo ang mga mahestrado, huwag kayong mag-iisip ng inyong sasabihin dahil ilalagay ko sa inyong bibig ang inyong sasabihin at pag sinabi ninyo ang inilagay ko sa inyong bibig, hindi makapagtatagumpay ang mga mahestrado. At sino ang mga magistrates? Ang mga magistrates po ay matatalinong tao pagdating po sa legalidad ng pang-taong buhay. Pero itong mga alagad, uneducated, unlearned, at sila ay mga mangingisda, pero sinamahan ng Panginoon, kaya lahat ng sinasamahan ng Panginoon ay merong karunungan ng Panginoon. At walang di ipakikita sa Kanya na mangyayari doon sa nangyayari. In advance, the Holy Spirit will reveal into our spirit what will be the after effect of our test and trials. Laging maganda po ang nasa hinaharap. Amen? A good leader is somebody who always sees success before his follower saw it or see it. Kaya nga ang isang mahusay na namumuno ay kita na niya ang hinaharap, kita niya ang tagumpay sa kanilang sinimulan sapagkat ito ay sinabi sa kanya ng Panginoon because it is the Holy Spirit will reveal to us all things. Kaya nga po, tindi lang po ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Kaya, be His disciple. Ano po ang ibig sabihin? Dahil sabi ng Panginoon, nung siya pumili, hindi po siya nag-advertise. Wala po siyang mga billboard. Wala po siyang mga Facebook account na nagpo-post siya na kailangan ng janitor sa isang opisina. Hindi po. Siya naglalakad at ang sumusunod sa kanya ay kaniyang inuutusan. At makikita natin na ito'y mga mangingisda, siyam sa kanilang mangingisda, isa ang BIR, si Mateo, at merong isang aktivista, si Simon the Zealot, at merong isang magnanakaw, at ito ay si Judas dahil magaling sa pera.
So makikita natin iba-iba ang uri ng kanilang ugali at iba-iba at sila'y nagtatalo-talo dahil pati nanay ay involved doon sa kambal. Anak ng kulog, sino yung kambal? Si Juan at si Santiago. So pansinin po natin, so James son of Alphaeus and James son of Zebedee. Dalawa po ang James. So makikita po natin na sila po ay hindi po hininga ng resume, hindi rin hininga ng experience, background, hindi po. Katulad yan ng pag-aasawa. Ang pag-aasawa po hindi tatanungin ng magkakasal sa iyo, may karanasan ka na ba sa pag-aasawa? Hello? Yung ikakasal ay haharap sa pag-aaral mismo doon sa pagsasama. Ang pagkatuto sa buhay ng mag-asawa at ng kasal ay pag nagsasama na dahil yan ay dalawang ugali na gagawing isa. At para madali ang pagiging isa, magbigayan at laging tignan ang kanyang asawa na mas higit kaysa kanya. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, napakaganda po ng pagtuturo ng Panginoon. At simple lang ang kanyang pagkatawag, come and follow me. Wala pong detalye. Dahil nasanay tayo ay kailangang detalyado ang announcement. Pero yung sa kanya ay come and follow me. At paano nila naunawa na si Jesus ang Mesiyas? Si Nathaniel ay inimbitahan at sabi, halika at nandun ang Mesiyas. At ano ang sabi ni Nathaniel? Ang sabi niya, ito si Bartolome, pinalitan ng pangalan. Ang sabi niya, paanong magkakaroon ng Mesiyas mula sa Nazaret? Dahil ang Nazaret ay Islam area. Isang mababang uri ng bayan. At kaya dahil siya ay, pakiramdam niya siya'y matuwid, paanong magkakaroon ng Mesiyas mula sa Nazaret? Hindi niya alam na si Jesus ay inianak sa Bethlehem. Hindi niya inasikaso na si Jesus ay nagmula sa Galilea pero tumira ay sa Nazaret. So makikita po natin na ito isang ayon sa salita ng Diyos. Ang lahat ng nangyayari kay Jesucristo ay isang ayon sa nasusulat as prophesied. Kung ang buhay ng Panginoon as prophesied ay nangyari, your life is also be successful based on prophecy. At laging tandaan mo po, walang anak ng Diyos na maghihirap dahil napakayaman ng ating Ama. Amen po ba? Huwag kang titingin sa hanap buhay dahil hindi hanap buhay ang magpapayaman sa iyo. Ang Diyos ang magpapayaman sa iyo at ikaw ay kanyang pangungunahan. Ang nangyayari, gusto natin yung ibig natin. Laging tandaan mo, may pagbabago. Yung dati, hindi mo na pwedeng yun pa rin ang sundan. Kailangang magkaroon ka ng pagbabago dahil ang Diyos ay laging merong bagong gagawin. Bawat araw, bawat umaga. So, ngayon atin pong unawain, come and follow me. So, ang pananalig po ay pagtitiwalang lubusan sa Diyos. Dahil yun pong kanyang utos, come and follow me, ang unang magiging tanong kung ako, for what reason? And who are you? Na ako ay uutusan na sumunod sa iyo. So, meron ba akong mapapala? Ganyan po ang maraming Kristiyano. Pag sinabing maglingkod ka sa Diyos, wala namang pera dyan sa simbahan. Pero laging tandaan mo po, ang pagsunod sa Diyos, kahit hindi ka bayaran sa simbahan, sa iyong hanap buhay, ikaw ay babayaran ng Diyos. Amen po. Kailangan ito ay maunawaan ng isang Kristiyano at nang sa gayon makalaya siya sa kakapusan. Kaya marami ang kapos dahil hindi sila nagtitiwalang lubusan sa Diyos, kaya sila'y nanggigipospos. Pagkapos, manggigipospos, at pag nanggigipospos, mawawala ng pag-asa, at pag walang pag-asa, sasakit ang mga kasukasuan. At magkaka-arthritis, magkaka-rheumatism. Bakit? Because it is the byproduct of worry.
Kaya nga kung hindi ka mag-aalala, kahit na sa pagising mo sa umaga ay masakit ang iyong sakong, ika'y pumadyak at ikaw ay sumipa at magsabing, purihin ka Panginoon at linisin mo ang dalawa mong sasakyan at linisin mo ang baha sa iyong harapan. At ikaw ay magiging malakas at ika'y magiging malusog, sapagkat pag pinapawisan ng tao, nagiging malakas. Ang hindi pinapawisan at laging nasa air conditioner, sa air condition room ay magiging mahina at laging pagod. Pero tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, mula ngayon, malaki ang tiwala sa iyo ng Diyos. Maglingkod ka na sa Diyos. Because those who obey and serve Him will spend their days in prosperity. Gusto mo ng maunlad na buhay? Maglingkod ka sa Panginoon. Come and follow me. Amen? Gusto ninyo ay yung gusto ninyo. Wala diyang yaman sa gusto ninyo. Ang yaman ay nasa gusto ng Diyos. At pag sinunod mo ang Diyos, ang iyong negosyo ay kanyang paunlarin. Iiwas ka sa scammer, iiwas ka sa nangungutang na hindi nagbabayad. Ngayon, magaling naman ang mga accountant at makikita natin yung mga account na hindi na masisingil. Ang tawag doon ay bad debts. Ang ibig sabihin ay utang na hindi masisingil. Dahil ang tao po, napakatamis ng dila pag hihingi ng pabor sa iyo. Tingnan mo ang iyong katabi. May karanasan ka na ba doon? Pero wag mo po silang titingnan sa kanilang dila. Iyo pong pakikiramdaman ay ang boses ng Diyos. Sapagkat maririnig mo, iiwas mo ang sarili mo dyan sa taong yan dahil yan ay ganito, ganon. So maiiwas mo ang sarili mo. Kaya nga, merong nagpapanalangin sa akin minsan at umiiyak. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Dahil kanyang ipinahiram yung kanyang original title sa isang kapatid sa simbahan. Anong ginawa mo? Bakit mo naman pinahiram? Ay dahil kailangan daw niya, iniutang yung kanyang titulo. Tapos nawala. Kaya nga po, magikang matalino. Sabihin mo, magikang matalino. Amen? Meron akong sa postal office sa Maynila. Dahil ang tagal ko na ron, since 1990, yung aking post office box. At yung isang laging kinukunan ko ng sulat, ng registered mail. Ang sabi ko, medyo matanda ka na, bakit ang tagal mo? Ay sabi, alam mo Brother Greg, hindi ako pwedeng mag-resign dahil nagtuturo ako dati sa post office. Ang sabi niya, hindi ako makakapag-resign. Sabi ko, bakit? Ay dahil yung kasama ko rito sa departamento, nag-loan, ako ang guarantor. Tapos, ngayon walang pera. Pinupuntahan ko at sinisingil, walang maibabayad dahil wala nang hanap buhay, kaya ako ang nagbabayad ng kanyang utang. Kaya ito ang tandaan mo sa Biblia, sabi ron, huwag kang magagarantor kanino man. May lumapit sa akin isang araw at ang sabi niya, i-garantor mo nga ako, pastor, magtatrabaho ako, kailangan ko ang ganitong halaga, hindi ka magbibigay ng pera, magagarantor ka lang. Ay sabi ko, alis dyan, hindi ako magagarantor sa'yo dahil sabi ng Biblia, kung biglang mag-resign nyo, sinong magbabayad? Nakukuha niyo po. Kaya sabihin mo, magiging matalino. Kaya nga, kung hindi ka magiging matalino, ikaw ay mapapahamak at ang magpapahamak sa iyo ay ang iyong kamangmangan. Kaya sabi ng Biblia, my people perish because of ignorance or lack of knowledge. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na 10:00 ng umaga
sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregranti.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Merong kaalaman pero hindi ganap at buo. Ngayon tatanungin kita, ilang pera ang nawala sa iyo through the years? Huwag mo nang sagutin. So, yan ay pagpapakita lamang na kailangan mong matuto ngayon dahil ang samahan. Mga leaders po ito. Ang sabi nila, tayo ay kailangan magkaroon tayo ng isang gawain para ang mga bishop ay hindi magkulang. Kailangan magambagan tayo at narito ang isang napakahusay na mga siwa ng pera. At pag tayo nagambagan, pangangasiwaan niya ang isang gawain at sinabi niya, ipinaliwanag niya at ang sabi ko, hindi ako magbibigay ng pera. So ako ang naging oppositor, payag na sila, hindi ako magbibigay ng pera. Dahil ang sabi ko sa kanya, pag pera ko, ako ang mamamahala niyan. Dahil pag ibang namahala, hindi yan sigurado. Hello? Amen. So ngayon, yung kanilang proposition na negosyo ay mismong taga-Central Bank na isa ring Kristiyano, nung sila ay nagpapahayag ng kanilang negosyo, mismong nang nagsabi ay yung mataas sa Central Bank na nagsabi yung scheme na kanilang ginagawa ay bulok. At narinig nila, kaya naghiwa-hiwalay na sila. At sila ay nawala ng pera, si Brother Greg ay may pera. Amen. Kaya sabihin mo, kailangan magikang matalino. Amen. Huwag mong iaasa sa mga eksperto ang tungkol sa iyong pera dahil yung eksperto nanakawan ka ng pera sa pamamagitan ng hocus-pocus. Pero kung kayo matalino, pagtitiwalaan ka ng Diyos ng makapal na pera. Dahil alam niya, walang masasayang at ang Diyos ang maluluwalhati. Kaya nga po ating unawain. Come and follow me. At ang sabi niya, go and preach. Nung sila'y sumunod sa Panginoon, may utos, go and preach and teach all nation. So, ngayon natin pong unawain. Ikaw at ako ay hinirang at itinalagat, tinakda na mamunga. Mag-usap tayo tungkol sa bunga. Ibalik natin sa John 15:16. Laging tandaan mo kung ano ang iyong pastor, ganun din ang kongregasyon. Kung ang pastor mo'y maunlad, dapat ikay maunlad din. Amen? So, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruits. So, paano ka makapagdadala ng bunga? Kaya nga, yung ating mga mananalangin, pagpupunta sa prayer mountain, pag uwi nila, may papaya sila, may langka sila, may gulay sila. Eh, kung hindi sila pupunta roon, hindi sila magkakaroon ng bungang iuuwi sa kanilang bahay. Amen? So, dahil pagdating dito, nagugulat ako. Dahil tinitignan namin sa supermarket ang presyo ng mga prutas. Abay, pagkamahal pala nun. Yung gayubano na halos hindi namin kayang ubusin, kapirasong gayubano, ganong kalaki, ay nasa 70 pesos. Sabi ko, grabe. Pag ikay pupunta sa prayer mountain at mananalangin, pag uwi mo, may gayubano ka. Amen. Pero magkakaroon ka ng bunga if you go. Amen. Hallelujah. At pansinin po natin, if you go, magkakaroon ka. Ang una ay bunga ng iyong katawan. If you go, your children will follow you. Amen. Hallelujah. Me and my children will serve the Lord. So pansinin po natin, si Noah nung tawagin, buong daigdig ay nalunod sa baha. Pero ang pamilya ni Noah ay ligtas. 8 sila. Kaya iligtas mo ang iyong pamilya, magpakaalam ka sa Diyos. Amen? Hallelujah! At pag maalam ka sa Diyos, hindi ka magkukulang, hindi ka magdarahop, hindi ka maghihirap. Kalimutan mo na ang mga nawala dahil kayang ibalik ng 7 doble ng Diyos yung nawala. Pero mag-alam ka, come and follow me. Yun ang utos ng Panginoon. Go! And bear and bring fruits. Pero bago ang pera, kailangan muna ang ugali. Kaya nagsimulang magturo ang Panginoon at ang sabi niya, learn of me, for I am meek and humble of heart. What is meekness? Meekness
is strength under control. Ang kaamuan po, kahit ikaw ang marunong at alam mo at merong nagmamagaling at naggagaling-galing at alam mo namang mali yung kanyang sinasabi, mananahimik ka at hindi mo siya susupalpalin. Why? Because you desire to win him to Christ. Amen po ba? Hayaan mo lang siyang magdadada ng magdadada dahil ang isda ay nahuhuli ay sa bibig. Kaya makikita mo ron ang problema niya sa kadadaldal niya. And then magkakaroon ka ng opening sapagkat makikita mo ang lalim ng kanyang mga dalahing alalahanin. Kaya nga po ating unawain, pwede bang ikaw ay maging crying shoulder ng maraming tao? Hello? Babae sa babae, wag ang lalaki ang luluha sa balikat ng babae, iba na yon. So, babae sa babae at lalaki sa lalaki. Pag sinabing crying shoulder, ikaw ay pwedeng pagtapatan. Kung bubuksan ang aking puso, napakarami po ditong lihim ng maraming tao na humingi ng payo sa akin. Mga lihim na kung ito ay isisiwalat, masisira ang buhay ng mga taong nagsiwalat ng kanilang lihim. Kaya nga po, nais kong iyong maunawa at maintindihan, kapag ikaw po ay hiningahan ng suliranin ng kapatiran, iyo pong sarilinin yon at dalhin mo sa Diyos. Amen? Huwag mong ikukwento sa iba, yung in private ay ikinwento sa iyo. Kaya nais kong iyong maunawa ang mabuti. Attitude. Kaya ang sabi ng Panginoon, siya ay nagturo, ang maligaya, pinagpala, mapalad at nakaiinggit na buhay ay mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Yun pong blessed ay, ang ibig sabihin mapalad, pinagpala, at pinaburan at nakaiinggit. Sapagkat, pansinin po natin, ikaw ay kaiinggitan at akala'y napakayaman mo sa panahong kasya lang ang iyong pera. Huwag kang magpapakita na ikaw ay laging kapos kahit dumaraan ka sa kakapusan. Paano nakikita ang kakapusan sa panahon ng pagdaan natin sa kakapusan? Utang tayo ng utang. Tahimik. Ayaw magpahalata. So, iyong unawaing mabuti, kausapin mo ang may-ari sa iyo. Kausapin mo ang may likha sa iyo. Sabi ng Biblia, siyang naglikha ng mata. Siyang naglikha ng mga tenga. Hindi ba niya hayaang makakita ang mata at makarinig ang tenga? Kung nilikha ng Diyos ang ating mata at ang ating tenga, ang Diyos din ay makakarinig sa tuwing tayo ay tatawag sa Kanya. Kaya napakaganda at napakahalaga na ang bunga mo ay ang iyong buong sambahayan. Huwag kang titigil hanggat hindi sila naglilingkod sa Panginoon. Huwag kang titigil sapagkat ang tibay at katatagan ay nasa paglilingkod lamang sa Panginoon. At ano ba ang paglilingkod sa Panginoon? At ang paglilingkod sa Panginoon, tandaan mong lagi ito, ang paglilingkod sa Panginoon, ikaw ay umaasa lamang ay sa Kanya. Our employer above, our employer on earth is heaven. So ang siya pong namamahala ng ating buhay ay ang buong langit. Balik eskwela na naman at heto ako kasama ang Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Women's Ministry in partnership with Greg Durante Ministries. Ang amin pong mga regalo sa mga kids ay narito sa aking harapan. So ito po ay para sa 300 mga estudyante ng elementary school. Meron po tayong paste, glue,
tapos folder, meron tayong bond paper, meron tayong pad paper, mga notebooks, then pencil sharpener, and then Crayola, at pencil, at meron din po tayo yung uniform. At nawa po, ito ay ating may pagpatuloy, tuloy-tuloy sa school year. Lord Jesus, sa aming natanggap na pagkain at gamit pang eskwela. Salamat, Lord Jesus, sa aming natanggap na pagkain at uniform. Salamat din po sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, Women's Ministry, na pinamumulaan ni Sister Alita Dorante. God bless you all. God bless you all. Praise the Lord! At yung ating negosyo ay ating laging gamitin sa pagpaparangal sa Kanya at paghingi ng patnubay. At huwag kang maghahabol ng benta. Huwag kang maghahabol ng benta. Ang iyo munang unahin ay ang Diyos. At ang Diyos ang magdadala ng mga tunay na parokyano. Kaya nga ating unawain, lagi po itong nakakonekta ay sa ating gawain sa ibabaw ng lupa, sapagkat tayo ay spiritual pero tayo at the same time ay natural. Ang akin nga laging sinasabi, kahit ako ay mangaral at nasa mataas na anointing, hindi ko kinakalimutan ang paa ko ay lapat pa rin sa lupa. Nang ibig sabihin, ako'y tao pa rin. At laging tandaan po natin, huwag kang hahanga sa isang lingkod ng Diyos, gaano man ang himalang mangyari sa pamamagitan niya, sapagkat laging tandaan mo, ang gumagamit, ang gumagawa ng himala. Amen? Kaya si Jesucristong gumagamit sa akin ang gagawa ng himala, at si Jesucristong gagamit sa iyo ang gagawa ng himala. Amen po ba? Kaya pag anumang hanap buhay ang iyong pasukin, ikaw ay pagtatagumpayin ng Panginoon kung siya ang hahayaan mong manguna at mangusap sa iyo. At pag siya ang nangunguna at nangungusap, hindi po malulugi ang papasukin mong hanap buhay. Kailangan ang unang-una ay narinig mo na ito nga iyong hanap buhay. Kadalasan po tayo ay nagsusuri, nagmamatsyag kung ano ang magandang negosyo. At makikita mo, kailangan po, you are 10 wisdom ahead from others. A great leader is always 10 wisdom ahead of others. So kailangan po meron kang 10 isipan tungkol sa negosyong pwede mong pasukan. At siguraduhin mo na ikaw ang una. At siguraduhin mo rin ang katiyakan na marami ang gagaya sa iyo. Hello? At pag marami nang gumagaya, yung business number 2 ang iyong isa sa katuparan. Kaya wala ka pong talo sapagkat advance ka dahil sa iyong buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos. You were chosen and ordained to go and bring forth fruits, and that your fruits should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you.
So pansinin po natin, magsisiruin po ako ay sa isang bunga at ito ay ang bunga ng banal na Espiritu. At iyo pong pansinin kapag ikaw ay nabubuhay sa pag-ibig. So tignan po natin sa Galatians 5:6. Dahil ang pananalig po ay higit pa sa ginto at pilak. At ang sabi po dito, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. So atin pong pansinin, yun pong circumcision is with respect to the Jewish people. Yung uncircumcision is about the Gentiles. We belong to the Gentiles. But the Jews and the Gentiles, when born again, they are called Christians. Amen? So, ngayon, ang sabi rito, kay Hesus Kristo lamang. For in Jesus Christ, so kay Hesus Kristo, hindi ang pagiging Hudyo ang magbibigay ng malaking pakinabang at hindi rin ang pagiging hintil. Sa halip, ang pananalig. Hallelujah. So, faith availeth all things. Amen? So kung iyo pong idadissect ito at i-analyze, so faith availeth all things. Hello? But that availment of all things is by love. Amen? So lahat ng ating gawin natin by faith. And faith is coming to God, believing that He is God. Amen? So faith is coming to God, believing that He is God. The only true God, the Father, the Son, the Holy Spirit. And He rewards those who diligently seek Him. At Kanyang ginagantimpalaan yung matalino at maalab at mataimtim na Siya ang hinahanap, na Siya ang ibig parangalan. That is diligently seeking Him. Hinahangad mo na sa iyong pagunlad ang Diyos ang iyong papupurihan. Sa iyong kabiguan ang Diyos ang iyong papupurihan. Amen. Sa pagkawala ng mga tauhan mo, ang Diyos ang iyong papupurihan at magbibigay ang Diyos ng bagong janitor. Amen. Yung janitor na maglilinis talaga na pag iyong tiningnan ang sahig, makikita mo ang iyong mukha. Sa sobrang kinis. Amen. At pag linanghap mo, ay bango ang maaamoy mo sapagkat mabuhusay yung gumawa. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kailangan ikaw ay magpakahusay at ang pagiging mahusay sa pamumuhay sa pananalig. At ang pananalig ay pagtitiwala, paniniwala at pag-asa sa Diyos. Those who have faith, believe, trust, and expect the best from God. Amen po ba? Expect the best from God dahil all the best of God He has given to us by giving His only begotten Son. He gave all His best and all His best is in Jesus. So anything you need is available. Pero kailangan po na ikay lumakad sa Kanya sa pananalig at magtiwala ka na nasa iyo na yung iyong pinaniwalaan. Ganyan po ang pananalig. Kaya nga, fruits that remain. Bungang nananatili. At na-establish natin kanina, faith and hope will stop, but love will continue on forever. So love is eternal. Amen? Ang pag-ibig po'y walang hanggan at ito'y magpakailanman. At laging tandaan mo sa ating kasalanan, bumalik ka lang sa Diyos at humingi ng tawad. Yun ay patatawar at lilimutin. Kaya lumimot ka na sa mga nagawa mong kasalanan na inihingi mo ng tawa dahil nakalimutan na ng Diyos yun at hindi niya alam. Dahil kinalimutan niya. One of the best attribute of God is He always forget what we have asked for forgiveness. Mercy will always be implemented. Kaya umalis ka na sa dati mong pag-iisip na ikaw ay walang kwentang tao. May kwenta ka, kaya ka narito. Amen? Dahil ikay napakahalaga sa Kanya at may gagamitin na maganda ang Diyos sa pamamagitan mo. So, ngayon, ano po ang pag-ibig? At makikita po natin, tingnan po natin sandali at usisain natin sa Galatians 5:22 that the fruit of the Spirit is love. One fruit's love. Pero makikita po natin ang ekspresyon ng pag-ibig. But the fruit of the Spirit is love. One fruit, love.
So isang buwig po ito. So when you are in love, you are supposed to be joyful. Amen? And then you are peaceful. You are peaceable. Hindi ka manggagawa ng ikapagkakasira ng iyong kamag-anak. Hello? And then long-suffering, pinagtitiisan mo ang masamang ugali ng mga mahal mo sa buhay. Then gentle. So yung gentleness po, ikaw ay maginoo pa rin. Hindi nakikita na kumukunot ang iyong noo. Sa umpisa ay maiinis ka, pero laging tandaan mo, the fruit of the Spirit is love with joy, love with peace, love with long-suffering, love with gentleness, love with goodness. Laging handa kang gumawa ng mabuti. Kahit isasaing mo na, hahatiin mo pa. Hello? Sa panahon ng iyong simpleng buhay. At kapag ikaw ay manggagawa noon, the way you have acted, He will reward you with the best blessings dahil ikaw ay laging mapagbigay. Tingnan mo ang iyong katabi. And then, ang susunod, love is faithful. Ang pag-ibig po ay tapat sa kanyang asawa, tapat sa kanyang mga anak, tapat sa lahat ng relasyon. Amen. Kaya nga, ang susunod po sa 23, meekness. So love is with meekness, with temperance. Against such there is no law. So ano po ang ibig sabihin? Pag ikay nabubuhay sa pag-ibig at nandun yung ilang katangian ng ganap na pag-ibig o sakdal o perpektong pag-ibig, wala kang lalabaging batas. Batas ng tao, batas ng kalikasan, batas ng katawan, batas ng Diyos. Wala kang lalabagin sapagkat kailanman ay hindi ka hahatulan sa isang bagay na hindi mo sinuway sang-ayon sa batas. Dahil ang mga umiibig ay hindi lalabag sa batas. Pag nakita niya na red, hindi niya lalampasan yung red. At kadalasan, ang mga rider sa motorsiklo ay iikot kahit na red. At ang akala nila, sila'y lusot na, pero merong mataas na espiritual na batas. Kaya doon, hindi nila namamalayan, ba't hindi nila mabayaran yung hulugan sa kanilang motorsiklo? Dahil may pagsuway. Amen po ba? Pero, simple lang naman ay pag red-red. Nakukuha niyo po? At pag ikay masunurin sa batas ng tao, ikaw ay kalulugdan ng Diyos sapagkat ang batas ng Diyos, ikay maging masunurin anumang uri ng gobyerno tayo naruroon. Kaya nga, ating intindihing mabuti. Dahil ang pananalig po'y kikilos lamang by love. Tingnan po natin at dito tayo magtatapos sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Atin pong susuriin ang pag-ibig. So, kaya ang ginamit dito ay charity dahil yung charity po ay laging nakabukas ang palad na tumutulong at nagkakawang gawa. So, charity suffers long. So, matiisin, mahaba ang pasensya ng isang umiibig. At bukod doon ay mabait, hindi bugnutin. Tingnan mo uli ang iyong katabi. At nasasalamin mo ba ang salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos is like a mirror. Pag ikay nagbabasa ng salita ng Diyos, para kang humaharap sa salamin at nakikita mo ang iyong pagkatao. Kung ikaw ay spiritual o kung ikaw ay material. So, love suffers long and is kind. So, kombinasyon po ito, matiisin at mabait. Maraming matiisin pero nagpipigil lang sa may oras ka rin. Sabi rito, nagtitiis at mabait. Amen? Yung tapik mo sa balikat ay totoo, hindi yung tapik na may oras ka rin sa isipan mo, madadali rin kita. Hindi ganon. Kailangan po ay yung kabaitan ay para sa kanyang ikabubuti at ikatutuwid. Then love, envieth not. Huwag kang mananaghili. Hello. Kaya pansinin po natin, ang tao karaniwan ay galak na galak sa sale. Pero bakit kahit sale yan at hindi mo naman kailangan, ay huwag kang sasali. Amen? Sale, sali. Huwag kang sasali. Amen? Kahit na malaki ang discount, ay hindi mo kailangan eh. Kaya makikita natin ang daming
tambak sa ating bahay na mga sale na hindi natin kailangan na ngayon. Hello? So, bakit? Dahil nakita natin na siguro katulad ni Kumare, ni Kumpare, may ganitong gadget, siguro ayos din sa akin. So love wanted not itself. So hindi itinataas ng isang umiibig ang kanyang sarili, ang laging higit na pinararangalan niya ay ang kanyang kapwa. Nakukuha niyo po? Kaya nga ating pansinin, merong akala mo may pera pero wala pala dahil maingay. At meron namang tahimik pero may pera. At ang naalala ko ay yung isang taga Batangas na nakasuot ng sombrerong pandan at ang dala niya ay bayong nung panahong una. At siya pumunta sa isang bilihan ng truck at ang sabi niya, "Iho, magkano ba yung ganyan truck?" At dahil yung ahente ay tiningnan ang kanyang damit, ay pabirong sinabi sa mababang halaga. At ang sabi niya, "Ibigyan mo nga ako ng isa." At nagulat siya. Dahil inuri niya yung kanyang kaharap sa kasuotan. Tingnan mo ngayong katabi, hindi halatang mayaman yung iyong katabi. Hindi halatang marami yung savings. Amen? So dito makikita natin na huwag kang mang-uuri ng tao dahil lamang sa panlabas na kasuotan. Amen? Dahil mismo ang Diyos, hindi niya tinitingnan ang kasuotan because personality is what people tell about us. But character is what we really is. Amen po ba? So, ngayon ang tinitingnan ng Diyos lagi ay yung ating puso. Amen. Puso. At pagtama ang iyong puso sa Diyos, ang Diyos ang bahala sa iyo hanggang sa 4 na saling lahi, ang Diyos ang mamamahala dahil ikaw ay may pusong tapat sa Diyos. Hello. Wanted not itself, hindi laging kanyang itinataas ang kanyang sarili at hindi nagyayabang, is not pop up. Verse 5, does not behave itself unseemly. So, hindi po magaspang ang ugali. Seeketh not her own. Seeketh not her own. Why is it na ang ginamit na pronoun sa love ay her own? Dahil ang babae lamang po ang nagdadalang tao at may kakayahang mag-anak. Tama po, papayag ba kayo? So, ang pag-ibig po ay may kapangyarihang manganak. Amen. Hallelujah. So, pansinin po natin, seeketh not her own. Love seeketh not her own. Laging ang iyong paghahanap buhay ay para sa ikabubuti nung iyong kliyente. Amen. Pag nagbenta ka ng lupa, siguraduhin mong tama yung titulo at walang ari-reges dun sa, at walang, ang titingnan mo agad ay likuran ng titulo, yung mga encumbrances, baka yun nakasangla sa bangko na hindi na natutubos. Amen po ba? So, kailangang ikaw ay matalino. At laging ang produkto mo ay pagbinili habang buhay na ikaw ay ipagpapasalamat sa Diyos at magpapasalamat siya. Salamat kay Sister Ganon ng BND Revival Church na nagbenta sa akin itong produktong ito. At hanggang ngayon, pamahal ng pamahal ang halaga nung aking binili sa kanya. Kaya nais kong iyong unawain, laging para sa ikabubuti ng iba ang laging plano natin sa buhay. It's not easily provoked. Hindi, ano ang easily provoked? Hindi kaagad nagagalit. Hindi kaagad pabugso-bugso. Think it no evil. Hindi nag-iisip ng masama, puro kabutihan. Verse 6. Rejoice it not in iniquity, but rejoice it in the truths. Nagagalak kayo sa katotohanan. Kahit ano mangyari, ang katotohanan pa rin ang iyong pangahawakan. At may mga pagkakataon na tinatapakan ko ang Biblia at sinasabi ko sa aking sarili, at ito'y naman ako kay Kenneth Copeland, tatayo siya sa Biblia and I'm under my feet is the Word. At dinagdagan ko at ipinatong ko sa ulo ko, and my mind is filled with wisdom through this Word. Amen? My mouth is filled with wisdom by the Word. Amen? At bagamat ito ay parang bata, dahil ang ibig maging dakila ay kailangang maging katulad ng bata,
ang bata ay naniniwala. Kaya maniwala ka ng gustuhan at lubusan kung ano ang nakasulat, paniwalaan mo na ikaw ay may mahabang buhay, na ikaw ay may matagumpay na buhay, na ikaw ay may maunlad na buhay, at lahat ng kasakit sa kasukasuan mo'y mawawala sa sandali na ikay tumayo. Gagawin mo yung hindi mo, ang kagalingan po, ang pag-angkin sa kagalingan, gagawin mo yung hindi mo dating kayang gawin. Hahakbang ka at ikaw ay magtatagumpay. May isang lalaki na paraplegic mula liig hanggang buong katawan at siya'y nakahiga dahil siya'y nahulog sa mataas na lugar. Pero ang sabi niya, ang katawan ko ay walang lakas pero ang isipan ko ay malakas. At siya'y nangarap na siya'y tatayo at isang araw lumabas siya ng ospital na malakas at malusog at namangha ang mga tao. Nais kong ikay mabuhay na nagtitiwala sa Diyos dahil wala ka pang nagagawang ikamamangha ng iyong kamag-anak. Tumayo ka at ikay manindigan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang pananalig ay tiwala sa Diyos. Ang pananalig ay tiwala sa salita ng Diyos. At pag isinabuhay mo ang salita ng Diyos, ikaw po ang magpapatotoo sa kapangyarihan ng Diyos at ng Kanyang salita. Rejoice it not in iniquity, but rejoice it in the truths. Then verse 7, bear it all things, believe it all things, hope it all things, endure it all things. Pag po kayong maririndi doon sa TH, na nababata ang lahat, pinaniniwalaan ang lahat, umaasa sa lahat ng bagay, pinagtitiyagaan ang lahat ng bagay. So, if you are able to bear, to believe, to hope, and to endure, no matter what. Amen. At ano ang mangyayari sa iyo? Matatanggap mo yung iyong sinimulang pinangarap nung ikay bata pa. Kaya mga kapatid, nais kong iyong maintindihan. Shine brightly by righteousness. And righteousness is this, the righteousness of God that He believes in you. Malaki ang tiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Malaki ang tiwala ng Diyos na magagawa niya yung makapangyarihan, imposibleng pangarap niya sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. At ang ating katwiran ay pagtitiwala at pakikipag-isa sa imposibleng gustong gawin ng Diyos sa iyo at sa akin. Then secondly, be wise, win souls. And then thirdly, use your time, your talent, and your treasure for winning souls. Hangarin mo na maging napakayaman for winning soul. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, dakila at napakabuti. Hindi ka mabibigo sa pagkahirang sa amin sapagkat kami ay mamumunga. Kaya tuloy-tuloy, pagpalain mo ang iyong mga anak sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay sumigaw ng Amen. Amen. Hallelujah. Para po sa inyong kaloob na 1,000 pesos o higit pa, bilang pasasalamat ng Greg Durante Ministries, kayo po ay aming papadalhan ng mug na merong Bible verse na taste and see that the Lord is good. Halina at mag-ambag para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nilalang sa bawat panig ng daigdig. Napakaganda nitong pagkakataong ito na ipahayag ang pinakamahalagang pagpapala. So giving is the greatest key to everything. Ang pagbibigay ang pinakadakilang susi sa lahat ng bagay. At ang Diyos mismo ang unang nagbigay. At ang kanyang ibinigay kaisa-isa't bugtong niyang anak. Si Abraham, inialay niya si Isaac na kaisa-isa't bugtong niyang anak. Si Hana, inialay niya ang una niyang anak na panganay. At naalaala ko ang ilan sa mga nagpasyang magbigay sa ministeryong ito
At ang mag-asawang ito ay nagdaragat lang at halos umitim na sa paghuli ng isda. Pero nung umpisa nila, 20 years ago, ang kanilang pagkakaloob, nag-iba ang kanilang buhay at nagkaroon sila ng hanap buhay na hindi pangkaraniwan. At sila umunlad, sila ay naging napakasagana. Ang kasaganaan po ay hindi para sa pansarili, kundi ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang pangalawa ay isang matanda, 15 years ago, siya ay tumatangkilik at sumusuporta sa gawain ito. At pag may krusada sa malalaking lugar, siya naroon at gumagamit siya ng pera at kanyang tinitipo ng mga nagtitinda doon sa paligid ng Cuneta Astrodome at kanyang isinasama para makasama sa revival. Ginagamit niya yung kanyang salapi. At ang pangatlo ay siya ay malungkot na malungkot sapagkat silang mag-ina ay sobrang paghihirap at nung pagkakataong yon sa revival, ang ministeryo ay baon sa utang. At siya ay kinausap ng Diyos na magkaloob ng isang napakalaking halaga na kahit na maliit na halaga wala siya. At siya humingi ng palatandaan at ang sabi niya, kapag aakbayan ako pagdaan ni Brother Greg, gagawin ko ito kahit wala akong pera. At siya ay umiwas para hindi siya naroon sa daraanan ko. At hindi ko naman alam yung kanyang palatandaang hinihingi sa Diyos. At ako naman ay umiba ng daraanan at doon sa kanyang iniwasang lugar, tinapi ko siya sa kanyang balikat at ang sabi ko sa kanya, kumusta ka sister? Sila ay nasa revival na mag-ina dahil sa broadcast sa telebisyon. At siya'y napangiti. At ang ginawa niya, pumunta siya sa kanyang kumare at ang sabi niya, pahiramin mo muna ako nung laki ng halagang iniutos sa akin ng Diyos. At kanyang ibinigay kapag data. Since that time na ibigay niya yung punla, yung binhi, nung mahirap ibigay. Ngayon po ang kanyang buhay, sobrang unlad. Bagamat siya ay single mother, siya po ay naging napakaunlad at walang kahulilip yung kaunlaran. Nakabili siya ng napakaraming ari-arian, lupain, mga paupahang, mga apartment, at siya po ay galak na galak at hanggang ngayon, siya po ay partner pa rin ng ministeryong ito. Kaya ang pag-anyaya ko po ay hindi dahil dun sa inyong pagkakaloob. Ang pag-anyaya ko po ay para mahikayat ninyo. So magnetize and attract the whole of heaven as you give. Your giving will measure up your faith. Yung iyong pagbibigay ang susukat sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya ako'y dadalangin, huwag kang magbibigay ng maliit, magbigay ka nung hindi mo kayang ibigay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang banal na Espiritu ang humikayat at humamon sa iyong puso na tangkilikin mo ang hamong ito na buhat sa banal na Espiritu at iyong sundin kapag daka kahit wala kang hawak. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, maganap at mangyari ang mga himala ng mga himala at magkaroon ka ng buhay na pagpapatutuo for the marvelous work of God in your life. Personal, marvelous work of God in your life. Maganap at mangyari ito the moment that you give. In Jesus Christ's name, God bless you.